Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryong bumabalot sa isang pamilya at ang kakaibang paglalakbay ng isang anak na naghahanap ng katotohanan. Ano nga ba ang tinatago na matandang si Abel sa madilim at liblib na kuwebang iyon? At bakit tuwing kabilugan ng buwan ay tila may kinakausap siya sa loob na hindi naririnig ng iba? Manatiling nakatutok dahil ang matutuklasan ni Henry sa loob ng kuwebang iyon ay magpapabago sa kanyang buhay habang buhay. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Tara po at simulan na po natin. Sa gitna ng malawak at masukal na kagubatan ng Sitio Esperanza, naninirahan ang mag-amang Abel at Henry. Ang kanilang buhay ay simple lamang: pagsasaka, pangangahoy at pagbebenta ng mga aning gulay sa bayan. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang gubat na hindi naghihilom sa puso ni Henry. 3 taon na ang nakakalipas mula nang biglang maglaho ang kanyang asawang si Rita. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Walang sulat, walang paalam. Tila nilamon ng lupa. Dahil sa sakit, naging malapit si Henry sa kanyang ama na si Abel. Ngunit napapansin ni Henry na tila may kakaiba sa kilos ng matanda nitong mga huling buwan. Tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, lalo na kapag maliwanag ang buwan, tahimik na lumalabas si Abel ng kanilang kubo, bitbit ang isang lampara at isang basket na natatakpan ng puting tela. Saan na naman kaya pupunta si Itay? Anong oras na? Gabi-gabi na lang siya nawawala. At bakit tila balisa siya tuwing tinatanong ko kung saan siya galing? Pabulong na tanong ni Henry sa kanyang sarili. Isang gabi, hindi na nakatiis si Henry. Habang papalabas ng pinto ang kanyang ama, dahan-dahan siyang sumunod. Maingat ang bawat takbang ni Henry upang hindi siya mapansin. Ang tanging liwanag na gumagabay sa kanila ay ang aandap-andap na apoy mula sa lampara ni Abel. Binagtas ng matanda ang madilim na bahagi ng bundok. Isang daan na bihirang puntahan ng mga taga-sityo dahil sa mga sabi-sabi na ang bahaging iyon ay pinamamahayan ng mga masasamang espiritu. Ngunit hindi natakot si Abel. Sa halip, tila kabisadong-kabisado niya ang bawat ugat ng puno at bawat batong tinatapakan. Pagkalipas ng halos 1 oras na paglalakad, huminto si Abel sa tapat ng isang malaking kuweba na natatakpan ng makakapal na baging. Narito na ako. Huwag ka mag-alala. Nagdala ko ng mainit na sabaw at mga sariwang prutas. Pasensya na kung natagalan ako. Kailangan kong masiguro na hindi ako nakikita ng anak ko. Nagtaka si Henry. Sino ang kinakausap ng kanyang ama? Wala siyang naririnig na sagot mula sa loob ng kuweba. Ngunit kitang-kita niya ang lungkot at pagkalinga sa mukha ng matanda habang pumasok ito sa loob. Dahil sa kuryosidad at takot para sa kaligtasan ng kanyang ama, naghintay si Henry sa labas ng ilang minuto bago dahan-dahang sumilip sa loob. Ang kuweba ay hindi pala madilim sa loob. May mga sulo na nakasabit sa dingding na nagbibigay ng mainit na liwanag. Ang amoy sa loob ay hindi amoy amag, kundi amoy ng mga sariwang bulaklak at insenso. Habang palalim ang pasok ni Henry, nakarinig siya ng isang malambing na tinig. Isang boses na kay tagal niyang hindi naririnig. Isang boses na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Salamat, Tay. Kailangan nag-aalaga sa akin dito. Kamusta na po si Henry? Inahanap ba niya ako? Huwag ka mag-alala, anak. Ligtas ang asawa mo. Pero kailangan nating mag-ingat. Alam mo ang pangako natin. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya ang lahat. Halos gumuho ang mundo ni Henry. Ang boses na iyon, kilalang kilala niya. Hindi siya maaaring magkamali. Iyon ang boses ng kanyang asawang si Rita.
Ngunit bakit? Bakit siya narito sa loob ng kuweba? Bakit itinatago siya ng kanyang sariling ama? Nagpumiglas ang emosyon sa dibdib ni Henry. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo papasok at yakapin ang asawa. Ngunit nanatili siyang paralisado sa kanyang kinatatayuan. Maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Dinukot ba siya ni Abel? O kusa ba siyang nagtatago rito? Habang nakasilip si Henry sa likod ng isang malaking bato, nakita niya ang isang figura ng babae na nakaupo sa isang banig. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit ang mahabang buhok at ang hubog ng katawan ay sapat na upang makasiguro siya. Rita, ikaw ba talaga yan? Anong ginagawa mo rito? Pabulong na sabi ni Henry sa kanyang sarili. Sa sobrang panginginig ng kamay ni Henry, aksidente niyang nasagi ang isang banga sa tabi ng kuweba. Lumikha ito ng malakas na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Sino yan? Sino nga yan? Mabilis na lumingon ang babaeng nakaupo. At nang magtama ang kanilang mga mata, doon lalong nagulat si Henry. Hindi lang simpleng pagkagulat ang naramdaman niya, kundi isang matinding pagkalito. Dahil ang mukha ni Rita ay tila hindi tumanda kahit isang araw simula nang mawala siya. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak, tila kumikinang sa dilim. Hindi nakagalaw si Abel nang makita ang kanyang anak. Nabitawan niya ang basket na kanyang dala. Henry! Anak! Anong ginagawa mo rito? Itay, ano ito? Bakit narito si Rita? 3 taon kaming nagdusa. 3 taon ko siyang inanap. Bakit mo siya itinago sa akin? Imbis na sumagot, lumapit si Rita kay Henry. Ngunit bago pa man siya makahawak sa asawa, mabilis siyang hinarangan ni Abel. Huwag, Henry! Huwag mo siyang hawakan. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang nakikita mo ngayon, hindi na siya ang dating Rita na kilala mo. Biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin sa loob ng kuweba kahit wala namang butas palabas. Ang mga sulo ay nagsimulang mamatay ng isa-isa. Sa gitna ng kadiliman, isang nakakabiglang katotohanan ang dahan-dahang lumalabas. Isang lihim na hindi lang tungkol sa pagkawala ni Rita, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Henry. Ano ang ibig sabihin ni Abel na hindi na siya ang dating Rita? Bakit tila natatakot ang matanda na maglapit ang dalawa? At ano ang kinalaman ng isang lumang sumpa sa kanilang baryo sa nangyayari ngayon? Nanatiling nakatayo si Henry sa gitna ng nag-aagaw na liwanag at dilim sa loob ng kuweba. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib dahil sa halo-halong emosyon. Galit, tuwa at matinding pagkalito. Sa harap niya ay ang asawang 3 taon niyang iniyakan. Ngunit sa tabi nito ay ang kanyang ama na tila naging isang estranghero sa kanyang paningin. Anong hindi na siya ang dating Rita, Itay? Asawa ko siya. Ako ang nagpakasal sa kanya. Ako ang nangako mag-aalaga sa kanya. Bakit niyo siya pinagkakait sa akin? Makinig ka muna, Henry. Hindi ko siya itinago dahil sa kasamaan. Itinago ko siya para protektahan ka at para protektahan ang buong Sitio Esperanza. Noong gabing nawala siya, hindi siya lumayas. Pinili niyang lumayo dahil may nangyari sa kanya na hindi kayang unawain ng ordinaryong tao. Dahan-dahang lumapit si Rita. Ang kanyang mga akbang ay tila hindi tumatama sa lupa. Napakagaan at walang tunog. Nang muling tumama ang liwanag ng sulo sa kanyang mukha, nakita ni Henry na ang kulay pilak niyang mga mata ay tila may gumagalaw na parang usok sa loob. Henry, mahal ko. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang masaktan. Pero tama si Itay. Ang pag-ibig sa iyo, ang dahilan kung bakit kinailangan ko manatili sa dilim. Hindi ko maintindihan, Rita. Magpaliwanag kayo. May sakit ka ba? Naengkanto ka ba? Sabihin niyo sa akin dahil handa akong gawin ang lahat
Maibalik ka lang sa bahay natin. Bumuntong hininga ang matandang si Abel at naupo sa isang pirasong troso sa loob ng kuweba. Inanyayahan niya si Henry na maupo rin, habang si Rita ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, tila umiiwas sa direktang liwanag ng apoy. Naalala mo ba ang kwento ng iyong lolo tungkol sa biyaya ng buwan? Ang akala nating lahat ay isa lamang itong alamat. Pero sa pamilya ni Rita, ito ay isang katotohanan. Isang sumpa na dumarating sa bawat ikatlong henerasyon ng kanilang lipi. Sa pagsapit ng kanyang ika-25 taon, ang kanyang katawan ay magsisimulang magbago. Magiging sensitibo siya sa liwanag ng araw at ang kanyang presensya ay magdadala ng kamalasan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maliban na lamang kung mananatili siya sa loob ng kuwebang ito na may proteksyon ng mga sinaunang dasal. Sumpa? Nung panahong nawala siya, 25 anyos nga siya. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi, Tay? Bakit inayaan niyo akong magmukhang tanga sa paghahanap? Dahil ang sumpa, anak, ay hindi lang kay Rita. Ang sumpa ay may kinalaman din sa atin. Ang pamilya natin ang itinalagang tagapag-alaga. Kung nalaman mo ito noon, hindi mo matatanggap ang tungkulin na may buong puso. Kailangan mong maranasan ang pangungulila para pahalagahan ang bawat sandali na kasama siya ngayon. Ngunit habang nagsasalita si Abel, napansin ni Henry na may hawak na maliit na bote ang kanyang ama. Isang bote na may lamang itim na likido. Ibinigay ito ni Abel kay Rita at dahan-dahan itong ininom ng babae. Pagkatapos uminom, ang pilak sa kanyang mga mata ay bagyang kumupas at nagbalik sa normal nitong kulay. Ano yung pinapainom niyo sa kanya? Bakit tila nanghihina siya pagkatapos niyang uminom niyan? Ito ang nagpapanatili sa akin na maging tao, Henry. Kung wala ito, baka hindi mo na ako makilala. Baka maging isa na akong nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hindi kumbinsido si Henry. May kung ano sa boses ng kanyang ama at sa ikinikilos na Rita na tila hindi nagtutugma. Bakit tila may takot sa mga mata ni Rita tuwing titingin siya kay Abel? At bakit ang kuwebang ito na sinasabi nilang proteksyon ay tila isang magarang bilangguan? Napansin din ni Henry ang mga nakasulat sa dingding ng kuweba. Hindi ito mga dasal. Ang mga ito ay mga listahan ng mga petsa at mga pangalan ng mga taong nawala rin sa kanilang baryo sa nakalipas na 50 taon. Bakit narito ang pangalan ni Aling Marites na nawala nung nakarang taon? At si Mang June? Pabulong na sabi ni Henry sa kanyang sarili. Biglang tumayo si Abel at mabilis na hinarangan ang paningin ni Henry. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagkalinga ay biglang naging seryoso at tila may banta. Gabi na, Henry. Kailangan mo nang bumalik sa Cuba. Bukas, pag-uusapan natin ang lahat. Ngayong alam mo ng totoo, kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran bilang susunod na tagapag-alaga. Ayoko, Itay. Sasama ko si Rita. Gagamutin natin siya sa bayan, sa doktor, o kahit kanino. Hindi siya pwedeng mabulok dito. Huwag, Henry. Makinig ka kay Itay. Mas mabuting umalis ka na bago pa magbago ang ihip ng hangin. Puno ng puot at kalituhan, tumakbo si Henry palabas ng kuweba. Hindi siya bumalik sa kanilang bahay. Sa halip, nagtago siya sa isang malapit na talampas kung saan tanaw niya ang pasukan ng kuweba. Gusto niyang malaman ang katotohanan na ayaw sabihin ng kanyang ama. Makalipas ang isang oras, nakita ni Henry na lumabas si Abel mula sa kuweba. Ngunit wala na itong bitbit na lampara. May hila-hila itong mabigat na sako. At ang mas nakakapagtaka, ang matanda ay tila mas mabilis kumilos at mas malakas kaysa sa karaniwang lalaking nasa kanyang edad. Sinundan ni Henry ang kanyang ama hanggang sa marating nila ang isang bangin. Doon, itinapon ni Abel ang sako. Nang mahulog ang sako at sumabit sa isang sanga, bumakas ito ng bagya. Laking gulat ni Henry nang makita ang laman ng sako. Hindi ito basura at hindi rin ito gamit. Ito ay mga mamahaling alahas, ginto at mga pera na tila ninakaw mula sa kung saan. Ginto?
Saan galing ang lahat ng ito? At anong kinalaman nito sa sumpa ni Rita? Sabi ni Henry sa kanyang isip. Doon na pagtanto ni Henry na ang kwento ng kanyang ama tungkol sa sumpa at sa pagiging tagapag-alaga ay maaaring isang malaking kasinungalingan. May mas malalim at mas madilim na pakay ang matandang si Abel. At ang kanyang asawang si Rita ay hindi lamang biktima ng sumpa, kundi isang mahalagang instrumento sa isang krimen na hindi niya kailanman naisip na kayang gawin ng sarili niyang ama. Habang pabalik si Henry sa kuweba para iligtas si Rita, isang malakas na dagundong ang narinig niya mula sa loob. Isang tinig ng isang halimaw ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang tinig na iyon ay may halong pamilyar na hagulgol ng isang babae. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng kuweba? Ang ginto ba ang dahilan kung bakit itinatago si Rita? O may mas malaki pang kapalit ang bawat piraso ng kayamanan na itinatapon ni Abel sa bangin? Kumaripas ng takbo si Henry pabalik sa kuweba habang wala pa ang kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila tambol na nagbababala ng panganib. Ang nakita niyang sako ng ginto at kayamanan ay hindi nagbibigay sa kanya ng saya, kundi matinding kaba. Kung ang kanyang ama ay nagtatapon ng kayamanan, saan ito nanggagaling at bakit kailangang itago si Rita sa dilim? Nang makapasok siya sa kuweba, ang amoy ng insenso ay napalitan ng malansang amoy. Amoy ng bakal at tila tuyong dugo. Ngunit hindi siya huminto. Narating niya ang pinakaloob na bahagi kung saan uling nakita si Rita. Rita! Rita! Nasaan ka? Kailangan na nating umalis dito. Hindi totoo ang sinasabi ni Itay. May masamang nangyayari rito. Natagpuan niya si Rita na nakandusay sa sahig. Tila nanghihina. Ang kanyang mga mata ay muling naging kulay pilak. Ngunit ngayon, may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mga luwang ito ay hindi ordinaryo. Habang pumapatak ang mga ito sa sahig, ito ay tumitigas at nagiging maliliit na butil ng purong ginto. Napatulala si Henry. Ang alamat ng gintong luha na akala niya ay kwentong matanda lamang ay nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Rita, ang iyong mga luha, bakit ginto? Ito ang sumpa, Henry. Ito ang dahilan kung bakit ayaw akong pakawalan ni Itay Abel. Tuwing ako'y nasasaktan, tuwing ako'y nagdurusa, ang aking katawan ay naglalabas ng kayamanan. Ang itim na likidong ay pinapainom niya sa akin. Hindi yun gamot. Yun ay laso na nagpapanatili sa akin sa ganitong kalagayan upang patuloy ako makagawa ng ginto para sa kanya. Nanganig sa galit si Henry, ang kanyang ama. Ang lalaking hinangaan niya sa katapatan ay ginawang alkansya ang kanyang asawa. Ang lahat ng hirap at pangulila ni Henry ay ginamit ni Abel upang magpayaman ng palihim. Hayop! Ginamit niya tayo! Ginamit niya ang paghirap mo! Tumayo ka riyan, Rita. Kahit anong mangyari, ilalabas kita rito. Hindi bali na tayo maghirap. Basta magkasama tayo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Henry ang kamay ni Rita, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng kuweba. Doon, nakatayo si Abel. Hawak ang isang matalim na itak at ang lamparang nagbibigay ng nakakapangilabot na anino sa mga dingding. Akala ko ay matalino ka, Henry. Pero gaya ng iyo ina, pinairal mo ang emosyon kaysa sa praktikalidad. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maging mahirap? Alam mo ba ang pakiramdam na tinatapakan ng mga mayayaman sa bayan dahil wala tayong maipakita? Kaya ba nagawa niyo ito sa sarili nating pamilya, Itay? Hindi mo ba nakikita ang hirap ni Rita? Pinapatay mo siya ng dahan-dahan para lang sa mga alahas na itinapon niyo rin naman sa bangin. Itinatapon ko ang mga iyon dahil hindi pa panahon para gastusin. Nag-iipon ako para sa ating kinabukasan sa ibang bansa. At tungkol kay Rita, hindi siya namamatay, Henry.
Ang sumpa ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Habang may lungkot, may ginto. At sino pa ba ang mas magaling magbigay ng lungkot sa kanya? Kundi ang makita kang nagduro sa rin, hindi ba? Doon naintindihan ni Henry ang pinakamadilim na bahagi ng plano. Ang pananalita ni Henry sa tabi ni Abel, ang pagpapakita sa kanya ng kalagayan ni Rita, lahat iyon ay bahagi ng pagpapahirap sa damdamin ni Rita upang patuloy itong umiyak ng ginto. Ang pag-ibig nila sa isa't isa ang mismong makinang nagpapatakbo sa kayamanan ng matanda. Biglang sumugod si Abel kay Henry. Sa kabila ng katandaan, ang lakas ni Abel ay tila hindi makatao. Marahil ay dahil din sa kung anong ritual na ginagawa nito sa loob ng kuweba. Kung ayaw mong sumunod sa akin bilang tagapag-alaga, Henry, baka kailangan mo munang makita kung paano mawala ang lahat sa iyo. Nagpambuno ang mag-ama sa madulas at mabatong sahig ng kuweba. Si Henry, kahit bata at malakas, ay hirap tapatan ang bangis ng kanyang ama na nilamon na ng kasakiman. Sa gitna ng kanilang paglalaban, si Rita ay pilit na bumangon. Ang kanyang pilak na mga mata ay nagsimulang magliwanag ng mas matindi. "Tigil na!" Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula kay Rita na nagpatalsik sa mag-ama sa magkabilang panig ng kuweba. Ang buong kuweba ay nayanig. Ang mga batong nakasabit sa kisame ay nagsimulang magbagsakan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na napansin si Henry. Ang mga nakasulat sa dingding na nakita niya kanina, ang mga pangalan ng mga nawawalang tao ay nagsimulang magliwanag din. At ang twist, ang mga pangalang iyon ay hindi mga biktima. Sila ay ang mga naunang tagapag-alaga na pinatay ni Abel upang siya lang ang maghari sa ginto ni Rita. At ang pinaka nakakagimbal na pangalan sa dulo ng listahan, ang pangalan ni Henry. Nakasulat na roon ang petsa ng bukas. Plano niya akong patayin bukas matapos niyang makuha ang huling patak ng luha ni Rita. Ako naman ang isasakripisyo niya. Grabe talaga siya, sabi ni Henry sa kanyang isip. Narealize ni Henry na walang balak si Abel na gawin siyang tagapagmana. Siya ay isa ring materyales para sa mas malaking ritual. Habang nagkakagulo, hinawakan ni Rita ang kamay ni Henry. "Tumakbo ka na, Henry. May paraan para matapos ito. Pero kailangan mong iwanan ako rito. Ang kuwebang ito, ang aking kulungan. Pero maaari itong maging libingan ng kasamaan ni Itay." Hindi kita iiwan muli dito, Rita. Sa labas, ang kabilugan ng buwan ay nasa tuktok na. Ang liwanag nito ay pumasok sa isang maliit na siwang na kisame ng kuweba at tumama direkta sa mga pilak na mata ni Rita. Isang nakabibinging tunog ang umalingaw-ngaw. Ano ang mangyayari kapag ang liwanag ng buwan ay humalik sa sumpa ni Rita? Magagawa bang itama ni Henry ang pagkakamali ng kanyang ama? O magiging bahagi na rin siya ng mga pangalang nakaukit sa malamig na pader ng kuwebang iyon? Ang liwanag ng kabilugan ng buwan na tumama sa mga mata ni Rita ay tila naging mitya ng isang pagsabog. Ang kulay pilak sa kanyang paningin ay kumalat. Hindi lamang sa kanyang mga mata, kundi sa mga ugat ng kanyang balat. Ang kuweba na dati ay madilim at mabaho ay napuno ng isang nakasisilaw na ningning. Si Abel, na kanina ay punong-puno ng bangis, ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha na dati ay mukhang masigla ay biglang nangulubot. Tila ba ang lakas na hiram niya mula sa kuweba ay binabawi na sa kanya sa bawat segundong tumatama ang liwanag ng buwan kay Rita. Hindi ito maaari. Ang sabi sa lumang kasulatan, ang tagapag-alaga ang dapat may kontrol. Rita, tumigil ka. Inamin mo ang itim na likido. Utos ko ito. Tinangkang abutin ni Abel ang bote ng lason. Ngunit sa isang kumpas ng kamay ni Rita, ang bote ay nagpira-piraso sa hangin. Ang mga piraso ng bubog ay hindi nahulog sa sahig. Sa halip, ang mga ito ay lumutang at naging purong ginto rin. Ang kasakiman mo, ang nagbulag sa iyo, Abel. Ang akala mo ay ikaw ang nagmamay-ari sa akin. Ako ang dahilan
kung bakit ka nabubuhay sa yaman. At ako rin na magiging dahilan ng iyong paghukom. Lumapit si Henry sa kanyang asawa. Ngunit naramdaman niya ang init na nagmumula rito. Hindi to init ng apoy, kundi init ng isang bituin. Sa kabila nito, hindi natakot si Henry. Hinawakan niya ang kamay ni Rita, ang kamay na dati ay malamig at nangihina, ngayon ay puno ng enerhiya. Rita, anong nangyayari sa iyo? Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Napatitig si Rita kay Henry. Sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo, ang pag-ibig ni Henry ang tanging nagpapanatili sa kanyang pagkatao. Ang pilak sa kanyang mga mata ay bagyang lumambot. Henry, ang kuwebang ito, hindi ito proteksyon. Ito ay isang altar. Ang aking pamilya ay hindi isinumpa upang maging biktima. Kami ay isinumpa upang maging tagapagbalanse. Ang gintong lumalabas sa akin ay hindi para sa pansariling yaman, kundi pambayad sa mga kasalanang ginawa sa lupang ito. Pero ginamit ito ni Abel para sa kanyang sariling interes. At dahil doon, ang sumpa ay naging lason. Biglang humalakhak ng baliw si Abel habang gumagapang patungo sa isang nakatagong lever sa likod ng malaking bato. Kung hindi ko kayo makokontrol, walang lalabas na buhay sa kuwebang ito. Akala niyo ba ay ginto lang ang itinatago ko rito? Ang kuwebang ito ay puno ng pulburas na binili ko mula sa minahan. Isasama ko kayo sa impyerno. Laking gulat ni Henry. Ang kanyang sariling ama ay handang pasabugin ang lahat para lang hindi mawala ang kanyang kontrol. Mabilis na kumilos si Henry upang pigilan ang ama. Ngunit bago pa man niya marating si Abel, isang malakas na pagyanig ang naramdaman nila. Hindi galing kay Abel ang pagyanig. Galing ito sa kailaliman ng kuweba. Ang mga pangalan ng mga dating tagapag-alaga sa dingding ay biglang naglaho. At ang mga pader ay nagsimulang bumukas. Doon, lumabas ang isang matandang babae. Suot ang marungis na damit pero may mga mata ring kulay pilak. Ito ang ina ni Rita. Ang biyanan ni Henry na akala ng lahat ay matagal na ring namatay. Ina? Buhay kayo? Rita, aking anak, ang pag-ibig ni Henry, ang nagising sa huling lakas ng ating lahi. Abel, ang iyong oras ay tapos na. Ang kayamanang iyong ninakaw ay babalik na sa lupa. Itinaas na matandang babae ang kanyang mga kamay. Ang mga sako ng ginto na itinapon ni Abel sa bangin, ang mga alahas na nakatago sa ilalim ng kuweba, lahat ng iyon ay biglang natunaw at naging isang malapot na gintong ilog na dumadaloy pabalik sa loob ng kuweba. Nataranta si Abel. Sinubukan niyang dakutin ang natutunaw na ginto. Ngunit sa bawat hawak niya, ang kanyang mga kamay ay nasusunog. Ang ginto ay tila may sariling isip. Iniiwasan nito ang mga makasalanang kamay. Akin ito! Akin ang lahat ng ito! Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Henry si Rita at ang kanyang ina patungo sa labas. Ngunit si Rita ay huminto. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang ritual upang tuluyang mawala ang sumpa sa kanilang pamilya. Henry, ilabas mo na si ina. Kailangan kong manatili rito para selyuan ang kuweba. Ito lang ang tanging paraan para hindi na muling magamit ng ibang gintong luwa. Hindi kita iiwan dito kasama baliw na matanda ngayon. Kung mamamatay tayo magkasama. Sa sandaling iyon, ang twist na hindi inaasahan ni Henry ay naganap. Ang matandang si Abel, sa gitna ng kanyang pagkakabaliw, ay biglang tumigil sa pag-iyak. Tumingin siya kay Henry nang may diretsong paningin. Ang paningin ng isang taong tila nagising sa isang masamang panaginip. Henry, anak, patawarin mo ako. Ang itim na likido, hindi ko lang iyon ipinapainom kay Rita. Iniinom ko rin iyon. Nilason ako ng kuwebang ito. Nilason ako ng ginto. Ipinakita ni Abel ang kanyang braso.
Ang kanyang mga ugat ay kulay itim na rin. Ang kuweba pala ang tunay na kalaban. Ito ay isang nilalang na kumakain ng katuwiran ng mga taong lumalapit dito. Ang ginto ay pain lamang upang maakit ang mga tao at gawin silang mga alipin ng kuweba. Tumakbo na kayo. Ako na ang tatapos nito. Ako ang nagdala sa inyo rito. Ako ang maglalabas sa inyo. Humarap si Abel sa lever ng pulbura. Sa pagkakataong ito, hindi para pumatay, kundi para magsakripisyo. Umalis na kayo. Ngayon na. Mabilis na binuwat ni Henry si Rita at inalalayan ng matandang babae palabas. Habang papalayo sila sa bukana ng kuweba, narinig nila ang huling tinig ni Abel na umawit ng isang pamilyar na uyayi. Ang uyaying kinakanta niya kay Henry noong bata pa ito. Isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Ang pasukan ng kuweba ay gumuho. Nililibing ang lahat ng ginto, ang lahat ng lihim at ang katawan ng matandang si Abel. Nakaiga sa damuhan si Henry at Rita. Humihingal at sugatan. Habang pinapanood ang pagbagsak ng mga bato, ang katahimikan ay bumalot sa gubat. Ngunit nang lumingon si Henry kay Rita, nakita niyang ang mga mata nito ay hindi na kulay pilak. Ito ay naging normal na. Kulay itim at puno ng buhay. Ang sumpa ay naputol na. Akala ni Henry ay tapos na ang lahat. Akala niya ay malaya na sila. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang sariling mga kamay, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kuko ay nagsisimulang maging kulay ginto. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sumpa ba ay hindi nawala kundi lumipat lamang? At ano ang nakatagong plano ng ina ni Rita na nananatiling tahimik sa isang tabi habang pinapanood ang mag-asawa? Ang usok mula sa gumuho at sumabog na kuweba ay dahan-dahang napawi, kasabay ng pagsikat ng araw sa silangan. Ang dating madilim at misteryosong bahagi ng bundok ay nayakap na ng liwanag. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, nakatitig pa rin si Henry sa kanyang mga kuko na tila nagiging kulay ginto. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Ito na ba ang sinasabing paglipat ng tungkulin? Siya na ba ang bagong bilanggo ng ginto? Rita, tingnan mo mga kamay ko. Bakit ganito? Akala ko ba'y natapos na ang lahat ng gumawa ang kuweba ngayon? Itay, anong ginawa mo sa akin? Mabilis na lumapit ang ina ni Rita. Ang matandang tahimik na kanina pa tahimik. Hinawakan niya ang mga kamay ni Henry at tinitigan ito ng maigi. Sa halip na takot, isang banayad na sinyales ng pag-asa ang nakita sa kanyang mga mata. Huwag kang matakot, Henry. Ang nakikita mo ay hindi ang sumpa ng kasakiman na lumamon sa iyong ama. Ang ginto sa iyong mga kuko ay ang biyaya ng pagsasakripisyo. Dahil handa kang mamatay para sa iyong asawa. At dahil pinatawad mo ang iyong ama sa huling sandali, ang laso ng kuweba ay nagbago ng anyo. Ibig niyo pong sabihin, ina, hindi siya magiging katulad ni Itay Abel? Hindi. Ang ginto sa kanyang mga kamay ay hindi luluwa o magiging yaman na nakakasilaw. Ito ay magiging isang kakayahan. Ang kakayahang magpagaling at magbigay ng buhay sa lupang kanyang hahawakan. Ang bawat tanim na itatanim mo, Henry, ay mamumunga ng higit pa sa sapat. Ang bawat sugat na hawakan mo ay hihilom. Hindi makapaniwala si Henry. Hinaplos niya ang lupang nasa kanyang paanan. At sa isang iglap, ang mga lantang damo ay biglang naging luntian at sariwa. Ang ginto sa kanyang mga kuko ay unti-unting naglaho. Ngunit ang enerhiyang iniwan nito sa kanyang mga palad ay nanatili. Salamat. Maraming salamat, Rita. Maaari na tayo magsimulang muli. Wala nang kuweba. Wala nang ginto. Wala nang ginto na nagdadala ng kamalasan. Tayo na lang dalawa.
Nagyakap ang mag-asawa sa ilalim ng bagong sikat na araw. Ngunit bago sila tuluyang bumaba ng bundok, lumingon si Henry sa gumaong kuweba. Doon, sa gitna ng mga naglalaki ang bato, nakakita siya ng isang maliit na bulaklak na kulay dilaw. Isang bulaklak na tumubo sa mismong lugar kung nasaan ang lever na hinawakan ng kanyang ama. Alam ni Henry na iyon ang tanda ng huling kapatawaran ni Abel. Ang kanyang ama ay hindi namatay bilang isang masamang tao, kundi bilang isang ama na itinama ang lahat sa huling sandali ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon. Ang sitio Esperanza ay hindi na ang dating tahimik at tila pinagkaitan ng suwerteng baryo. Sa tulong ni Henry at Rita, ang pagsasaka sa lugar ay naging masagana. Ang mga may sakit ay dahan-dahang gumagaling sa tuwing bumibisita si Henry upang tumulong. Hindi kailanman ipinagsabi ni Henry ang tungkol sa kanyang mga kamay. Para sa mga taga-sityo, sadyang magaan ang kamay ni Henry sa pagtatanim. Ngunit para sa kanila ni Rita, alam nila ang tunay na kwento. Isang hapon, habang nakaupo ang mag-asawa sa harap ng kanilang bagong kubo, tinanong ni Rita ang kanyang asawa. Henry, hindi mo ba pinagsisisihan na nawala ang lahat ng gintong iyon sa loob ng kuweba? Maaari sana tayong maging pinakamayaman sa buong bansa. Ang tunay na kayamanan, Rita, ay hindi nahuhukay sa loob ng kuweba. Ito ay ang bawat umaga na nagigising ako na ikaw ang katabi ko. Ito ay ang katahimikan ng ating isip na walang itinatagong lihim. Ang ginto ay nagdadala ng inggit, ngunit ang pag-ibig ay nagdadala ng kapayapaan. At yun ang mas mahalaga sa akin. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa loob ng kubo ang kanilang anak. Isang sanggol na may mga matang itim na tila may kislap ng bituin. Isang bagong henerasyon ang nagsimula, isang bagong henerasyong malaya sa sumpa ng nakaraan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Ang kasakiman ay maaaring magdala ng panandaliang yaman. Ngunit ito rin ang magiging bilangguan ng ating kaluluwa. Ang tunay na inspirasyon ay matatagpuan sa pagpapatawad, sa pagsasakripisyo at sa pagpili sa kung ano ang tama kaysa sa kung ano ang madali. Dito nagtatapos ang ating kwento sa Tamokski TV. Sana ay nagustuhan nyo ang misteryo at ang aral na iniwan ni na Henry at Rita sa kwentong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood hanggang sa huling bahagi. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong ma-inspire. Mag-comment din po kayo sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento. Muli, ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.